Maliwanag po. Ano ang prayer ni Jesus? Magpadala ng nagawa. Kaya pagka merong tao na gusto magtrabaho, yung mga tao na yan na naglilingkod ngayon sa Panginoon, bunga sila ng panalangin ni Jesus. Tama po. Kaya mga pastor, hindi pa kayo sinisilan, itinanalangin na kayo ni Kristo sa kanyang Ama na kayo'y maging harvester. Kaya huwag kayong aatras. Hello? Amen. Importante. Now, pero dahil sa nais natin maunawa ng paglago, walang shortcut. Kaya nga sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Sabi ko, 30 minutes lang eh. Mukhang yung introduction ko, 30 minutes. Okay. Sabi niya ron, like newborn infants. Desire, ano sabi niya? Desire. Ano yung desire niya? Ano yun? Ha? Ano yung desire niya? Unadulterated spiritual milk. Pure Spirit milk. Bakit? Eh, paano kung yung gatas na inumin ng bata, sira? Ay, masisira din ang baby. Pwede pang mamatay. Kaya dapat ang dinidesire natin, yung sincere milk, sabi ng King James Version, pure milk. Purong salita ng Panginoon. Sa King James Version, sabi niya, as newborn babe, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Kapag puro salita pagka puro ang gatas na siyang salita ng Panginoon, lalago. Pero pagka ang gatas ay sira, hindi lalago. Mamamatay yung bata. Importante yan. Sa Hebrew chapter 5 verse 13, sabi nga, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Sabi na, magtanda na kayo, pero anong nangyayari sa inyo? Dapat sana ang kinakain nyo, matigas na karne, pero hanggang ngayon, gusto pa rin nyo ba ng gatas? Abay, lumulunod kayo. Kaya mga Kristiyano, dapat lumalago. Now, paano natin makikita kung ikaw ay bata at ikaw ay full age or adult Christian? Madali lang ito yan, according sa salita ng Panginoon. Sabi niya sa Hebrew chapter 5 verse 14, but strong meat belongeth to them that are of full age, sa mga adult. Ang gatas daw po para sa baby, ang karne para sa matatanda. Now, sa ating bilang mga tao, dapat maintindihan natin yan. Bilang mga Kristiyano, ano ba ang ibig sabihin ng nagagatas tayo, kumakain tayo ng karne? Ano ba ibig sabihin? Ibig ba sabihin, hindi na tayo makain ng karne? O hindi na tayo magagatas? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 2, sabi niya, I have fed you with milk and not with meat. Bakit? Kasi carnal kayo, sabi niya. Yung mga bata talagang pinapakain yan o pinainom ng gatas, pero yung mga matanda, kailangan pakainin na yan ang matigas na karne. Matindi po yung sinabi niya, babasahin mo po sa Tagalog. Sa verse 5.
Sabi niya dito, tungkol sa mga maraming kaming masasabi at mahirap ipaliwanag, palibas ay naging mapurol na kayo sa pakikinig. Alam niyo yung salitang mapurol? Hindi na po nagagamit. Nanenermon na dito si Pablo na marami mga Kristiyano ang naging mapurol na sa kanilang paglilingkod. So verse 12, sapagkat bagaman sa panahon ito'y dapat na kayo mga guro na kailangan muling may magtuturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos, kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Dito ipinakita niya kung ano kahulugan ng kumakain ng karne at uminom ng gatas. Sabi po ni Derek Prince, bakit kailangan kumain? Bakit kailangan natin kumain? Meron siyang dalawang dahilan. Para ikaw ay mabuhay, para ikaw ay lumago. Yun ang dalawang dahilan kung bakit ang tao kailangan kumain. Kailangan pagpatuloy na mabuhay at kailangan lumago. So, ibig sabihin, ang babe ay yung tinuturuan. At yung matanda ay yung nagtuturo. Lumilitaw na kapag ikaw ay tinuturuan, ikaw ay babe. Tama na. Sabi niya, dapat sana yung tagapagturo na kayo, pero ano? Sabi niya, abay, kailangan pa kayong turuan ng mga simulain. Ang ginamit pa sa lumisid, the oracle of God. Meron talagang principle, meron talagang panimulain. Sa atin bilang Kristiyano, yung panimulain mahalaga yan. Yung panimulain, hindi ka mapapahamak yan. Bakit napakalaga ng primary sa pag-aaral? Bakit napakalaga? Bakit napakalaga? At ba, grade 1, dapat PhD na kagad pa niya? Bakit kailangan isimulain? At yung simulain sa Pilipinas, 6 na taon. Plus nursery at kinder, 3 years yun, 9 na taon. Iba pa yun sa bahay. Papasok ka ng sekundarya. Pero pagdating mo ng sekundarya, hindi mo pwedeng kalimutan yung primarya. Bakit kaya? Pero ang daming Kristiyano, pilit na nagpapalalim. Yung mababaw, hindi pa naiintindihan. Kaya nagkakasira-sira ang problema ng simbahan. Sipin niyo si Kenneth Hagin, sa buong buhay niya, for almost 70 years in the ministry, isa lang ang kanyang faith. Faith. Yung faith ay panimulain aralin. Pangalawa yun, kasi ang una, repentance from dead works. Pangalawa, faith toward God. Pangalawa yung faith. Sa 70 years in the ministry, hindi siya nagbago ng minsan faith. Bakit? Safe na safe siya. Sabi mo, ang God with us ay tumanggap ng salita ng Panginoon, simulain. Ang iba tumanggap din. Pero yung tinanggap nila, kanila yun. Yung tinanggap natin, atin yun. Amen. Lumalago ba tayo sa tinanggap natin? Oo naman. Kung sa loob ng 20 years at walang nagbago sa God with us,
yung ating simulain at yung ating gawain ay walang pagbabago, 7 pa rin tayo. After 24 years, mag-isip-isip naman tayo. Baka yung ating natanggap, hindi talaga galing sa Diyos. Pero pinatunayan ng Panginoon, isang taon pa lang, meron ng pag-usbong at paglago ang galing sa Diyos. Daming Pilipino ngayon, ayaw na kumain ng kanin. Alam niyo ba naka-design tayo? Hindi na tayo Amerikano. Asyano tayo. Diba? Pag tinigil niyo yan, magkakaproblema kayo. Bakit? Panay. Ano yung ating kabuhayan? Now, sa Bible, meron akong ipapakita sa inyo na halimbawa, merong dalawang karakter, si Samuel at saka si Jesus. Si Samuel, sa 1 Samuel chapter 2, verse 26, parang chapter 2, pero magpo-focus ako kay Jesus Christ. Si Samuel po ay bunga ng panalangin ni Ana. Kasi si Ana po baon. Nananalangin siya na siya magkaanak. At ang ibinigay ay si Samuel. Nang salitang Samuel ay tinugon ng Diyos. Ipinagkaloob ng Panginoon. And the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with men. Pagka tayo ay lumago, dapat sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Sinasabi nila, di bale, walang pakialam sa tao. Ang mahalaga, nakikita ng Diyos ang ginagawa ko. At sa Diyos may favor ako. Kahit ang tao, wala na. Hindi po pwede yun. Pagka gusto mo magkaroon ng favor sa Diyos, dapat maging sa paningin ng tao, may favor ka. Maliwanag yan. Bakit? Kasi hindi ka makaka-win ng kaluluwa kapag ka favor lang ng Diyos ang kailangan mo. Hindi pwede. Kasi yung madalas na narinig natin di ba sa Diyos na lang, huwag na sa tao. Huwag po. Bakit? Pastor, si Samuel yan Old Testament yan, sasabihin niya yung Suryano. Di po punta tayo sa New Testament. Luke chapter 2, beginning verse 40. Sa Lucas chapter 2. Bisa po natin ang verse 40. At lumaki ang bata, sino yun? Si Jesus. Lumakas, na puno ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Noon taon-taon ay nagtutungo ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. Nang siya'y 12 taon na, umahon sila ayon sa utusan patungo sa kapistahan. Ano yung kapistahan? Ito po ay gawain ng mga Hudyo sa Israel. Taon-taon, pagtitipon ito. Kaya sa Israel, mahalaga sa kanila ang piyesta. Hindi piyesta ng Diyos-Diyosan, hindi piyesta ng barangay. Kundi piyesta na ibinigay ng Diyos sa Israel. Nang matapos na ang kapistahan, sa pagbabalik nila ay nanatili ang batang si Jesus sa Jerusalem.
ngunit hindi ito alam ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pagkakala nilang siya'y kasama ng mga manlalakbay, patuloy sila Ano? narinig niyo ba ako? Mayroon ba yan? Pwede pa ibuwan ito. Ano meron tayo? Generator. Dala-dala lang. Ano. Pero ano naman yung generator? Kano na? Eh, 18,000. Ayan. Hello, ayun. Medyo nagbago lang yung boses. Sa 44, ngunit sa pag-akala nilang siya kasama ng mga manlalakbay, nagpatuloy sila ng isang araw na paglalakbay. Sipin nyo, para maka-attend ng fellowship, isang araw na paglalakbay. Eh minsan kapitbahay lang natin ang church, hindi pa maka-attend. Aray ko. Kung sino yung malapit, siya pa yung nahuhuli. Palakpakan natin mga tagal-lalo. Nahiya nga ako kasi naunahan niyo ako. Sabi ko nga, sa buong buhay ko, dapat lagi ako ang nauuna sa gawain. Ngayon na late. Pero hindi naman ako late na late. Kasi hindi pa naman nag-umpisa. So dito, isang araw na lakbayin para makadalo sa kapiestahan. Nagkaroon ng problema. Bakit? Kasi akala nila si Jesus kasama ng kanilang mga kamag-anak. Wala si Jesus Christ. At nang di nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. Pagkalipas ng 3 araw ng paghahanap, 3 days, kanilang natagpuan siya sa templo na nakaupo sa gitna ng mga guro na nakikinig at nagtatanong sa kanila. 12 years old na batang Jesus, hindi sumama pa uwi sa kanilang bahay, mas ginusto niya na magpaiwan sa templo. Inanap ng 3 araw. Bakit kasi hanapin mo si Jesus Christ kung saan-saan? Dapat sana nung bumalik sila, sa templo na kagad dapat pumunta. At doon, grabe ang ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Umupo, nakinig, at nagtanong. Marami kasi nakikinig lang, hindi nagtatanong. Kaya, pag niloloko ka na ng nagsasalita, at hindi ka nagtatanong, delikado. Diba? Pag nagturo ang teacher, taas ka ng kamay, magtanong ka. Kung meron kang alanganin dun sa tinuturo niya sa'yo, dapat mo malaman. Taas ng kamay. So si Jesus Christ, lagi nagtatanong. Sa verse 48, nang siya'y makita nila, ay nagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang inaanak, bakit ginawa mo sa amin ang ganito? Tignan mo, ang iyong ama at ako ay naghahanap sa iyo ng may pag-alala. Simpleng sagot ni Jesus Christ. Sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ko hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? Totoo naman si Jesus Christ. Diba? Kaya tayo nagpunta sa Jerusalem para tayo sumamba sa templo.
Eh, kung umalis kayo, saan pa kayo dapat bumalik? Eh, sa templo din. Eh, bakit nakuha natin sa mga mag-anak? Eh, hindi naman ako pupunta sa kanila. Di ba dapat ang isang Kristiyano, madaling hanapin? Di ba? Ako nga at pumasok ako sa mall nun dito sa Robinson, madali mo lang akong makita. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Robinson, tuwing papasok ako dyan, ang unang kong pinupuntahan, yung bookstore. Basta nasa ka Robinson, apuntahan mo ako sa bookstore. Kasi doon ako madalas. Lalo na nung meron pa yung book sales pa yun. Wala na yun, sarap na yun. Ako, wala akong ginagawa doon kaya hindi maghanap ng mga gandang mga libro. Habili ka rin. Ano? Habili ka rin. Bago ako bumili ng gamit, kailangan pag-uwi ko, dinala ko ng libro. Doon sa book sale. Bakit kailangan ng libro? Kailangan mo Hello? Eh, paano Kristiyano ka? Hindi ka man lang nakikinig, hindi ka man lang nagbabasa. Wala. Madaling maalis ang salita mo sa iyong puso. So, si Jesus Christ, sabi niya, ba't ka na? Yan dito lang ako sa bahay ng akin. Hindi naman pala siya dapat hanapin. Sa verse 50, at hindi nila maunawaan ang salitang sinabi niya sa kanila. Verse 51, umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazareth at naging masunurin sa kanila. Pag ang bata nakikinig ng salita ng Panginoon, ay naku, magiging masunurin niya. Hello? Pag ang Kristiyano nakikinig sa salita ng Panginoon, magiging masunurin niya. Pag matigas ang ulo ng isang Kristiyano, hindi nakikinig niya. Ulitin ko. Tama ba mali? Pag ang worker, matigas ang ulo, hindi nakikinig yan. Laging present sa simbahan yan. Laging mga tumutugtog eh. Pero pagdating na sa gawain sa Panginoon, ayaw na sumunod. Kaya karamihan nga ng musician, minsan sinasabi namin, pagkatapos ng tumutog, umubo kayo makinig. Pero nasaan karamihan ng musician, nasa likod. Habang nag-repeat si Pastor, nag-repeat din sa labas. Aray. At ang dami ko siya Nare-review kasi gusto mo. makinig po. Bakit? Kasi para sa inyo yun. Kasi oras na nakinig kayo, sigurado, merong resulta yun. Ano yun? Marunong sumunod. Ito matindi. Sabi niya, at naging masunurin sa kanila, iningatan ang kanyang ina ng mga bagay na ito'y kanyang puso, sa kanyang puso. Sa verse 32, 52, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Si Jesus Christ ay lumago, nag-grow sa knowledge, sa wisdom, at maging sa kanyang pangangatawan. Eh bakit against tayo sa paglago ng tao? Marami against yun. Baka si Jesus, ako na pala ng nakatawan. Ilagay mo nga sa ibang translation. Ayun o. And Jesus increased in wisdom. And, pakibasa na. Ano yun? Hindi mo pa makatawag. And in favor with God and with
Eh, bakit natin sila mauwi? Si Benny ko, nagkaroon ng anak na adik dahil sa sobrang busy niya sa spiritual, napabayaan niya yung kanyang tungkulin sa kanyang pamilya. Si Morris nung nagkaroon din siya ng anak na adik, sumobrang oras sa spiritual, napabayaan niya ang kanyang trabaho sa Pamilya. Hindi pwede, dapat balance. Bakit? Soul, spirit, soul, and body. Balance. Sabi niya na dapat mas malaki ang espiritu kaysa sa katawan. Hindi pantay. Dapat kung malaki ang espiritu, malaki ang katawan. Balance. Bakit? Kasi pag malaki ang iyong espiritu, may favor ka sa Diyos. Pag malaki ang katawan mo, may favor ka sa tao. Tama mali. Ang daming Kristiyano ang lalim sa Panginoon, ang babaw naman sa tao. Kaya hindi tayo maintindihan. Awag na kayo mag-aral, bukas rapture na. Ang daming maintindihan. Mag-aral kayo. Bakit? Abay, isipin nyo sa school, ang daming kaluluwa na pwede nindalin sa Panginoon. Hello? Mag-business kayo. Bakit? Ang daming negosyante ang pwedeng dalhin sa Panginoon. Ay sabi ng Biblia sa Isaiah 61, ang Ebanghelyo para sa mahirap, hindi para sa mayaman. Parehas. Diba, takot pumunta sa mayaman. Kaya minsan, yung mga sipat ng mga church talaga na mahirap eh. Okay na po kami. Basta mahalaga, naglilingkod kami sa Diyos. Kahit wala po kami makain, okay lang. Ay, hindi po okay. Sabi ko kay Brother Edgar, ang pastor dapat makapal ng mukha. Bakit? Eh kung kami sa mukha mo, paano mo masisyalan yung kapitbahay mo o yung... May conviction lagi. Sumakay ka ng bus, may conviction. Sinasabi ng Espiritu, sharean mo yung katabi mo. Eh mahiyain ka. Hanggang sa makarating kayo sa destinasyon mo, wala kang nasabi, nag-grieve yung Holy Spirit. Bakit? Pagkakataon na sana, na makarinig ng salita ng Panginoon, hindi mo magawa dahil sobrang lupis na. Eh dapat lagi matapang. Kaya nga sa Joshua, sabi ng Panginoon, dapat matapang. Na si Jesus Christ, kung titingnan natin magmula sa kanyang pagkakata, hanggang sa kanyang pagtanda sa kanyang ministeryo, ano ang ginawa ng Panginoon? Pag tinignan natin ang Jesus Christ ministry, grabe siya mag-preach. At ito ang katotohanan niya. Yung mga paring pinapakinggan niya, nung 12 anos siya, may posibilidad kaya na yung mga paring na yun ang nilulog niya. Nung edad 20 anos siya. Ano siya ito? Sino ba pinapakinggan niya sa templo? Di ba yung mga priest? Nung lumaking na siya, sino nilulog niya? Di ba yung mga priest? Nagalit po siya sa kanya. Marami siyang tanong. Kailan sabihin? Pag sinabi natin paglago, matindi yan. Ilagay mo sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Ito, hindi naiintindihan ng marami. 2 Peter. Sabi niya doon, but grow in the grace. Sabihin po natin, grace.
salitang grace po ay biyaya and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kailangan daw po tayong lumago sa biyaya at kaalaman sa ating Panginoon sa Kristo na ating tagapagligtas. Dahil sa Kanya po, sabi niya, to Him be the glory both now and today of eternity. Amen. Pag sinabi natin biyaya, maraming mga tao hindi nakakaintindi sa biyaya ni Kristo. Ano ba yung biyaya ni Kristo? Pagka may mga mabubuting bagay mo kasi tayo ginagawa. Pero kahit na anong gawin mo sa kabutihan na yun, hindi pa rin pwedeng ma-credit sa iyo. Kaya ang tao, sinasabi ng tao, wala akong kasalanan. Hindi ako pumatay, hindi ako nagnakaw, hindi ako nanira, matuwid ako. Sabi ni Jesus Christ ko sa binatang mayaman, kung gano'n, sabi niya, pero lahat ng kanya ang sumunod sa akin para malubos ang iyong kabanan. Hindi nagawa mo na sumunod ko. Ang tanong, ano mong dahilan niya? Bakit kailangan siya magpakbay? Para sa akin. Hindi ba para sa Diyos? Kung para sa Diyos, dapat gusto mo na. Kasi yung hindi mo magpatay, yung hindi mo magnakaw, para sa iyo yun. Sa iyong credit yun. Pero yung pagsunod mo sa Panginoon at paglilipod sa Panginoon at lahat ng kayamanan mo, ibinenta mo para sa mga taong nangangailangan, abay yun ay pagpapala sa Panginoon. Hindi para sa iyo. Bakit? Yung binenta mo na, binigay. Spiritual growth. Ano ibig sabihin ni Jesus Christ? Bakit napakahalaga yung salita, ibenta ko lahat at ipamahal sa mga. Ba't kayo? Ba't kayo? Sapagkat, ano ang kwenta ng isang puno na nag-mature at namunga ng marami kung hindi naman siya mapapakinabangan? Hindi naman po pwede pang-display lang yung bunga. Bakit? Bakit ba ibinigay ng Diyos ang bunga para kainin? Hindi ba ang sabi ng Lord, pag kinain natin yung bunga, hindi ba purpose ng Lord para yung seed ay tumubo? Kinain natin, pati buto. Sabi nyo, pag kinain mo yung buto, pupunta lang yan sa daanan ng dumi, at pag nahulog sa lupa yan, tutubo din yan. Tama niyo bisa. Pero yung purpose ng puno, ng Diyos na sa puno para mamunga, para makapagbigay, makatulong. Kaya sabi ni Jesus Christ sa taong mayaman, gusto ko talaga mahusto. Bigyan mo na. At sumunod sa akin, at ibigay sa akin. Hindi niya nagawa. Ang daming Kristiyano gusto pumasok sa akin, pero hindi kaya magbigay para sa akin. Ang sign ng isang matured Christian. Ano po? Ulitin ko po. Ang sign ng isang matured Christian ay bakit ang puno na hitik sa bunga ang dahilan nun para marami lang makinawa. Bakit kaya? Kasi pagka pinitas yung bunga at kinain, ang purpose ng buhay
para may pagpatuloy o ang purpose ng pagkain ay para may pagpatuloy ang buhay at lumago ito. Kaya yung puno na namumunga, magpatuloy ang buhay ng tao at lumago. Sila naman, pag pinitas mo ang bunga sa sanga, alam niyo ba na magkakaroon ng panibagong shoots yun? Ano ibig sabihin? Kung namunga siya ng 100 ngayon, next year, next season, yung 100 na yun, madodoble ulit. Lalo lumalaki, ang lumalaki, ang lumalaki ang puno. Pag namatay na yan at ayaw mamunga, pinuputol ng mga. Kaya masasabi ko, ang tunay na mature na isang Kristiyano, tagapagturo. Ano ibig sabihin nun? Yung nasa puso mo, ibinibigay mo. Yung nasa pagsak mo, kaya mo rin ibigay. Bakit? Dahil hindi ka na receiver, hindi ka na tinuturuan, o hindi ka na nagtuturo, na nagbibigay na nasa puso mo sa kapwa. Yun ang tunay na mature na Kristiyano. Sabi ng isang pastor, Pastor, lahat ng wisdom mo, huwag mo ituturo sa mga disciple mo. Kasi pag tinuro mo lahat, baka magpasang ka niyan. Kaya ako hindi ko tinuturo. Eh sabi ko sa kanya, siguro pwede kung karate. Diba? Yung instructor na karate, hindi niya ituturo lahat. Bakit? Eh kung mag-sparring kayo, eh, talo ka na. Pero sa usapin ng Ebanghelyo, lahat ng nalalaman niya, ibigay mo kay Christ. Amen. Bakit? Kasi giver ka. Hindi lamang ng physical, hindi lamang ng financial, kundi maging ng spiritual. Sign yun na ikaw ay ayaw mo magturo. Ay, naku, sabi na, hindi ako ang pinakamagaling. Tapos ka na. Yabang. Eh, ba't ko may tuturo yung knowledge? Maramot ka. Sign yan na ikaw ay hindi mature na. Pag maramot ang puno, nabubulok ang bunga. Hello? Ang purpose ng bunga para magbigay ng buhay at lumago ang makakain. Eh, nabulok sa akin. Hello? Amen. Sa Christian, pag sinabi mong glow, ang glow, hindi yung mataba. Sa Christian, ang glow, nagsishine. Hello? Kaya yung glow and glow, shining na. Shining as the Kasi sabi ko, star. hindi ka pwede mag-glow. Ang hindi nag-shine. Walat. Glory lang sa pinag-usapan. So ano dapat namin? Turuan hanggang sa lumaki. Pagka lumaki naman magturo. Kaya ang bawat Kristiyano, sa simulain tuturuan ka, pero pag lipas ng panahon, magturo ka. Sa simulain, ibigyan ka, pero pagdating ng tamang panahon, magbigay ka naman. Lahat ng natanggap mo, ibigay mo, babalik sa iyo, siksik, ligligan, umapang. Wala kang bibitawan na anumang bagay na hindi ibabalik ng Diyos sa iyo. Ulitin ko po, wala kang bibitawan na anumang bagay ang hindi babalik sa iyo ng Diyos. Siksik, liglig. Bakit? Dahil ang Diyos natin ay buhay. Yun ang dahilan ng Panginoon kung bakit kailangan natin lumago at kaya pag God with us, hindi lang sa lugar na ito, ang God with us ay patuloy na dumami, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Na makita na tayo lumalago at nagliliwanag at humayo sa anuman na panig ng mundo. Itaas ang pangalan ni Jesus. Salamat po at pagpalain ng Diyos.